may kapayapaan, walang anumang problema, walang sakit, walang pagdurusa, at walang kamatayan. At kung ang unang huling wika ay ang misteryo ng nagpatawad, ang ikalawang huling wika ni Jesus sa krus ay ang misteryo ng pinatawad. Ito ay tumutukoy din sa mga taong makasalanan. Katulad ng nasusulat kay San Marcos, matatagpuan sa 15 kabanata, talata 32. Makita lamang natin bumaba sa krus ang Kristo, na iyan na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. Nilait din siya ng mga nakapako kasama niya. Ang dalawang magnanakaw na nakapako din sa tabi ng ating Panginoon, sila Hestas at Dimas. Si Hestas na nasa kaliwa ay ang masamang magnanakaw na nanguyang kay Jesus. Hindi siya nagsisi at nanatiling matigas ang puso hanggang sa kamatayan. Ang pangalawang magnanakaw ay si Dimas, na nasa kanan ng Panginoon. Sa kabila ng matinding paghihirap, pareho ng kalagayan si Dimas at ang ating Panginoon si Jesus. Sa isang parusang papunta sa kamatayan. Subalit, may pagkakaiba ang dalawa. Si Dimas ay may ginawang kasalanan, subalit si Jesus ay walang ginawang masama. Hindi makatarungan na siya'y parusahan. Ako, aniya Dimas, ang dapat parusahan. Samantalang si Jesus ay humiling pa ng kapatawaran sa mga taong gumawa sa kanya ng masama, sa mga dumakip, humagupit, nagmura, lumura, tumulak, at nagpako sa krus. Nang mga sandaling iyon, nakakita ng liwanag si Dimas at nakadama ng init. Ang liwanag at init na iyon ay ating pag-ibig sa Diyos. Sa ating mga nagawang pagkakasala, ang Diyos lamang ang may karapatang magpatawad sa atin. Siya lang ang may kapangyarihang higit na malakas kaysa sa kasalanan. Maraming nakarinig sa mga pangaral ni Jesus at nakasaksi sa kanyang mga ginawang himala. Subalit wala ni isa sa kanila ang pinangakuan ni Jesus ng langit. Bakit? Kasi hindi sila si Dimas. Si Dimas lamang ang nakatagpo sa Diyos ng luklukan ng awa. At isa din ito sa katangian ng Diyos, ang pagiging pagkamaawain, na siyang lagi niyang itinuturo sa atin sa kanyang mga gawa at mga salita. Sa mga nananalig kay Jesus, hindi na kailangan ang maraming himala. Subalit sa mga taong walang pananalig, kahit gaano pa karami ang himala, wala pa rin itong halaga. Subalit kay Dimas, sapat na makita niya ang pagpapatawad ni Jesus sa mga nagkasala. Dahil dito, hiniling niya ang ganito: Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Talagang lubhang mahiwaga ang buhay ng tao. Makasalanan. Subalit kung tayo ay susunod sa kanyang mga utos, handang magpatawad sa ating mga kapwa, magsisi sa ating mga ginawang kasalanan, manalig tayo sa Diyos. Walang imposible. Hindi niya tayo bibiguin.
Hingin natin ang kanyang awa at kasama niya tayong mamumuhay sa paraiso. Ikaw, ako, tayong lahat, nagpatawad na ba tayo? Mahirap ang magpatawad. Subalit kailangan nating gawin upang tayo patawarin din ng ating Panginoon. Sa bawat pagsubok sa ating buhay, kasama natin ang Diyos, hindi lang sa ginhawa, kundi pati na rin sa hapis at pighati ating nararanasan. Sa pangakong binitiwan ni Jesus na titikang magnanakaw, pinatunayan niya na may paraiso at kapatawaran sa taong nagsisisi at lumalapit sa Diyos. Si Jesus ang pinakamataas na halimbawa na hindi hadlang ang mga sakit, pighati, at mga suliranin na ating nararanasan upang makapagbigay tayo ng ginhawa, kapatawaran at pag-asa sa isa't isa. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin. O maumain at mapagkalilang Panginoon, habang ikaw ay nakabayubay sa krus, buong puso mong pinatawad ang nagtitikang makasalanan. Ibinigay mo kay Dimas ang awa at habag sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad. Isinama mo siya sa kalangitan. Ito nawa ay magsilbing matibay na halimbawa ng pag-asa na makamit ang kapatawaran sa mga nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kami ay makasalanan na nararapat lamang na tumanggap ng kaparusahan. Subalit sa iyong pag-ibig at awa, kami ay iyong pinatatawad. Naway kami tulungan na magkaroon lagi ng oras na magpuri at magpasalamat, maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Naway kami maging karapat-dapat sa iyong pangungusap. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen. Jesus, narito ang iyong mga mahal, magturo sa